And ayaw mag-start. Gumagana yung remote niya, no? Hindi siya nagre-respond, guys. Wala. Kahit long press, hindi nagre-respond yung knob. So, chinek natin yung fuse. Okay yung mga fuse dito. Receiver. Okay naman yung receiver. Battery, full charge. So, ang problema nito is nag-check ako ng linya nito. Yung positive na nagbibigay ng supply sa receiver. So, wala siya. Nag-test light ako kanina, so hindi ko na pinakita. Nag-test light ako kanina, so wala. So, itong pinaka-issue. Check natin kung mapapa-under ko. No? So, linyahan lang natin ng bago. 5 minutes later. So, good afternoon, guys. Yun. It's your boy, Gospel Boy again. Na-figure out na natin yung sira. Hindi receiver, hindi ECU. Kasi yung unang hinatulan to ng mekaniko is palit ECU na raw. So, hindi ECU ang sira, guys. Yung nagsusupply ng kuryente sa harness ng receiver, yung positive is napunde. Siguro corroded or di ko alam, naputol siguro or what. Sa ngayon, temporary fix muna to ginawa natin. So, ilinyahan natin ng bagong wire direct sa battery ng naka 10 amp na fuse para safe siya. Kung ano man mangyari, puputukin niya muna yung fuse. So, yun. Sample yung battery. Kanina, di ba, ayaw mag-start. So, ito na. Yun. May response na siya. Ayun, oh. So, yun. So, yun lang. Huwag agad-agad maniniwala na ECU or receiver or what. Kasi, maraming possibilities or mga kung ano na pwedeng lobat ka lang. Kaya hindi nagre-respond yung motor. Pwedeng putok ang fuse. Pero, chinek ko yung fuse na ito buo. Then, yung mga wirings nga, yun tulad nga nito, nag-test light ako kanina, hindi ko na naipakita. So, wala siyang supply. Hindi nagsusupply yung positive niya papunta dito sa receiver. Kaya hindi nagre-respond yung motor. So, ngayon, meron na, maandar na siya. So, yun lang naman, guys. Peace out.